Dinefine natin, pinaliwanag natin kung ano ang ibig sabihin ng to redeem the time. Ang ibig sabihin, what does it mean to redeem the time? Ang ibig sabihin nito is from the Greek word to buy back, to rescue from loss, or to make the most of every moment. Gamitin ang bawat sandali, samantalahin, at huwag sasayangin. Ang word na sa Tagalog ito ay samantalahin ang bawat sandali upang mamuhay na merong layunin at karunungan. May nabasa ako ng isang article na nagsasabing sa ngayong kapanahunan, 2025, the earth has been going, parang bumibilis na daw ang ikot ng earth sa ngayon. Talagang mabilis na siya. Scientifically, kahit na ang sensya ay nagpatunay na ang 24 oras ngayon ay hindi na katulad ng 24 oras 20 years ago, 30 years ago. Talagang mabilis na ang ikot. So napapatunayan, even scientifically, the time is evil. Kaya dapat nating samantalahin, pero nais ko lang banggitin na hindi ito parang takot tayo na gusto nating, ay kailangan ko samantalahin ang oras. Ang pagre-redeem ng time ay pamumuhay ng naayon sa layunin, purpose. Kaya napakahalaga na makita natin na ang buhay ay mayroong purpose. Ang purpose ng buhay natin ay makikita at malalaman natin mula sa Diyos. Kung sino ang lumikha sa atin, doon mo makikita ang purpose mo. Ang electric fan, ano ang purpose niya? Ang purpose niya ay magbigay ng hangin kapag naiinitan ka. Pero gayon pa man, ang electric fan minsan hindi natin nagagamit ayon doon sa kanyang purpose, ayon sa design. Ang redeeming the time, it is not just time management or legalistic scheduling of every minute. Pinaliwanag na natin yon. So hindi lang siya pagiging legalistic na kailangan nating sundin ang bawat, ito dapat gigising ako ng 5:30 ganito, 5:40 ganito, 6 ganito na. Sinabi ko nung nakaraan na ito ay maaaring magbigay din sa atin kung paano natin i-schedule ang oras natin, pero hindi siya sa paraan na legalistic na tinatawag. Amen? Na nawawala natin yung layunin natin kung bakit natin inaayos yung oras natin. Inaayos natin ang schedule at oras natin ayon sa layunin, ayon sa purpose. Kasi alam natin na mahalaga ang oras. Amen. Alam niyo rin po ba na kung bakit ang mga kumpanya ay nag-hire ng empleyado? Hindi lamang trabaho ang binabayaran, oras. Kasi kapag ang isang tao, halimbawa, kung gagawin niya ang isang bagay na siya lang, halimbawa ako, may-ari ng isang kumpanya, gusto kong gawin ng isang bagay, halimbawa, mag-hire ako ng gagawa. Sa pamagitan nun, ano ang nadadagdag sa akin? Hindi lamang yung trabaho, kundi yung oras. Dami ng nagagawa sa loob ng 8 oras. Na kung ako lang halimbawa ang gagawa, yun lang ang kakayanan ko. Pero pag nag-hire ako ng empleyado, hindi lamang sa nadagdagan ang aking nagagawang trabaho, kundi dumadami, mas nagiging productive ang oras. Amen? Na tinatrabaho. What is redeeming time? Redeeming time is a purpose-driven living. Na namumuhay tayo ayon sa alam natin na layunin ng Diyos sa buhay natin. Na hindi na natin pinamumuhay ang buhay natin ng walang layunin, walang purpose. Na kahit na lang ang mangyari sa bawat araw, yun na lang ang gagawin natin. Hindi pa huli ang lahat. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. Pwede tayong mag-umpisa sa ngayon. Huwag nating tignan ang nasayang nating panahon at sabihin, sayang na panahon. At sa panghihinayang natin, sayang talaga. No, forget the past. You have, mag-ipagpasalamat mo na ikaw ay merong pagkakataon na iayos ang anumang dapat na ayusin sa ngayon. You can redeem the time. Amen. And by the grace of God, once we decide na sabihin natin, Panginoon, I want to redeem my time. Nais ko, Panginoon, na ang bawat araw ko ay magamit ayon sa iyong kaluwalhatian, na gamitin mo ako, Panginoon, ayon sa iyong pagkatawag at disenyo sa buhay ko. Father, today, I will decide. Alam niyo kung anong mangyayari, you will receive grace from the Lord. A supernatural equipment coming from heaven
na mararanasan mo once you decide to live for God. Mag-umpisa kang magdesisyon, maniwala ka sa akin, the Lord will orchestrate things in your behalf once you decide from your heart that, Father, I choose to glorify you starting today. Amen. Naalala ko nung nasa Saudi Arabia ako, 25 plus, nagkaroon ako ng desire Lord, gusto ko nang mag-for good. Gusto ko nang mag-for good. Gusto ko nang magpagamit sa iyo, Panginoon. Na ang buhay ko, meron man akong, kung nalalabi sa buhay ko is ganito, I was 25 years old. Nais ko, Panginoon, na gamitin mo ako. Right there and then, nag-decide ako. Naging maayos ba ang lahat sa buhay ko? Hindi ka agad-agad. But I know that was a strategic point in my life. Now, where I am today is because of the decisions that I made from yesterday. Amen. Ang ibig sabihin din ng redeeming time is making strategic, God-honoring choices or opportunities. Sa buhay natin, binabanggit ko na ito, na sa bawat araw natin, wag lang natin palipasin ang oras. Wag lang natin pabayaan na lumipas ang 24 hours na walang nangyayaring maganda o ibig sabihin wala kang eternal na contribution. Ibig ko sabihin siguro padaliin natin. Bilang Kristiyano, wag mo nang pabayaan na ang araw magising ka lang at matulog na hindi ka nanalangin, hindi ka nagbasa ng Biblia, hindi ka dumulog sa Panginoon, huwag mong pabayaan. Making strategic, God-honoring choices with our opportunities, living with intentional purpose rather than drifting in life. May panganak man tayo, si Bill Gates ang nagsabi nito, na kung ipinanganak ka sa mahirap na pamilya, right, hindi mo kasalanan. Pero kapag nanatili ka na mahirap, kasalanan mo na. Pero kapag nag-decide ka ang isang tao, saan ka man ipanganak, ipanganak ka man sa probinsya, ipanganak ka man sa Manila, right? Saan ka man ipanganak ka man sa CA, subalit nagpasya ka na hindi ako mananatiling ganito. Sa pagpapasya mong ganun lang, hindi man magbago agad-agad, subalit 50% nag-move na ang buhay mo sa pamamagitan ng isang pagpapasya mo. Ang problema is nasiyahan na tayo, nakontento tayo doon sa buhay natin, hindi po ba? Kaya walang nagbabago. Amen po ba? But again, if we decide we're 50% na mararating mo kung ano ang gusto mong marating kapag ikaw ay nagpasya mula sa iyong puso. And again, what redeeming time is recognizing and seizing divine opportunity. So dapat na-recognize mo ang mga divine opportunity sa buhay mo, tapos siniseize mo. So ibig sabihin, hindi mo pinapakawalan. Kapag kung ano ang opportunity na binigay sa iyo ng Panginoon, huwag mong palipasin. Huwag mo sabihin, bukas na lang. Siguro bukas, andyan pa rin naman yan. Paano natin i-redeem yung oras natin? Basahin natin minsan pa yung Ephesians chapter 5, 15 to 17. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. So, paano tayo mamumuhay ngayon na merong karunungan, mga kapatid? Unang-una, understand what the will of the Lord is. Alamin natin kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Siguro kahit na hindi na muna yung specific. Kasi merong tinatawag na plan ni Lord sa buhay natin na specific. Ibig sabihin yun, natatangi para sa'yo. At merong kalooban ng Diyos na general plan na tinatawag. So, hindi na din natin i-detalye yung general plan. Pero ano ang kalooban ng Panginoon sa'yo sa bawat araw? Understand what the will of the Lord is. Katulad na lamang halimbawa ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Amen. Yun na lamang muna pag-usapan natin. Ginagawa ba natin?
Amen. Doon natin umpisahan how to redeem our time, knowing what the will of the Lord is. Sa umagang ito, Panginoon, ano ang kalooban ng Diyos? Paano natin malalaman? Of course, number one, we pray. Unang-una, alam natin na ang pananalangin ay kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Manalangin tayo sa umaga at bago tayo matulog, manalangin tayo. Gawin lang natin yon, uusad na tayo ng konti pag naging practice na natin yon. So number one, how to redeem our time is understand what the will of the Lord is. Very fundamental. Kasi hindi mo magagawa kung ano ang kalooban ng Diyos kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos. Make sense? Amen? Hindi niyo malalaman kung anong gagawin ninyo na naaayon sa kalooban ng Diyos kung hindi ninyo alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Parang katulad halimbawa na hindi mo alam kung anong kalooban ng papa mo, ay hindi mo magagawa kung ano ang gusto ng papa mo na gawin mo kung hindi mo alam ang kalooban ng papa mo. Amen po ba? Pero kapag nakilala mo si papa mo na ito yung gusto ni papa na gawin ko, ay magagawa mo ang gusto ng gawin ng papa mo na gawin mo. Amen po ba? And then, how can we redeem the time? Number 2 is walk with purpose. Mamuhay tayo na merong layunin. Amen. Meron tayong purpose na hindi tayo proactive, kundi reactive nang naayon sa pagkatawag ng Panginoon sa buhay natin. And number 3 is identify your kingdom assignment. I-identify natin ang ating kingdom assignment. Ang bawat isa sa atin, sabihin natin bawat isa sa atin na mayroong tinatawag na kingdom assignment. Assignment na nanggaling sa Panginoon. Halimbawa, nagtatrabaho kayo sa isang kumpanya, halimbawa, construction company. Binigyan kayo halimbawa sa isang construction. Binigyan ka na, halimbawa, Jake, gawin mo itong division na ito. Tapos doon naman sa isa, Christopher, gawin mo itong gate. Diyan ka sa gate. Jake, dito ka sa division na ito. Si Jerry, ang gagawin ni Jerry ay siya yung kukuha ng mga materyales at magdadala sa atin ng materyales dito. Assignment. Ang bawat isa sa atin, sa kaharian ng Diyos ay merong kanya-kanyang assignment. Amen. Meron tayo na binigyan ng Diyos ng natatangi para sa atin na yung natatanging gawain para sa expansion ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. At ang bawat isa sa atin ay meron yan. So anong gagawin natin kung paano tayo mamumuhay ng merong karunungan? How to redeem the time is identify your kingdom assignment. Kilalanin mo. Sa bawat isa sa atin, meron kang kingdom assignment. Amen? Hindi ka lang nabubuhay, kapatid. Sasabihin ko sa iyo nang merong medyo madiin ako. Hindi ka lang mamumuhay sa bawat araw ng iyong buhay, nagigising ka lang at matutulog. At dadaan lang ang araw ng gising, tulog, kain, tulog. Hindi ganon ang buhay. I-recognize natin ang ating kingdom assignment. At kapag ganon ang ginawa natin, gigising ka pa rin, kakain ka pa rin, matutulog ka pa rin, pero ginagawa mo ang kingdom assignment mo. Amen. So nag-i-exist ka na nabubuhay ka sa buhay na ito na hindi ka lamang gising, kain, tulog, kundi ang temporal na buhay na ito ay nagagawan natin ng something that is worth eternal. Yung temporal na buhay ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na sa buhay na ito, ang sabi, alam niyo ba kung sabi ng Psalms chapter 90 verse number 10? Psalms 90 verse 10, ang sabi doon, the days of our lives are 70 years. Temporal siya. Pinapakitan. If by reason of strength they are 80. Sabi niya, ang buhay ng tao sa mundo 70 years lang. Pero kung ang tao ay malakas, nagiging 80. Tapos sinabi niya, yet their boast, ang kanilang pagmamalaki is only labor and sorrow. Umabot man sila ng 90, labor or sorrow, for it is soon cut off, and fly away. So ibig sabihin,
Ganito po yan. Ang buhay natin sa mundo ay temporal. Sabihin natin temporal. Pero sa loob ng temporal na ito, temporal, pang dito lang. Ang temporal is temporary. Ay, hindi siya eternal. Ang buhay natin sa mundong ito, eternal lang. Ay, temporal lang. Pero dito, kapag na-identify natin ang ating kingdom assignment, yung 70, yung buhay na yan na 70, hindi na natili. Pero ang paggawa mo sa kingdom assignment mo, ito yung tinatawag na eternal. So out of this temporal na 70 years old, ay makakagawa ka ng something na eternal. Amen. Sa buhay mo, you have to identify your kingdom assignment. Alam niyo, natutuwa ako kahit na sa women's. Sa women's, ang women's natin, wala yan silang humpay. Every Wednesday. Baka hindi ninyo alam. Alam niyo kung ilan sila? Mga ilang ano na rin sila? Mga siguro nasa, duration, mga 3 years, 4 years na. Tuloy-tuloy. Alam niyo kung ilan sila? Ang women's. Alam niyo kung ilan sila lagi? 3. Pero ang nakakatuwa, may maririnig ka sa kanila na masarap pala magbasa ng Biblia. Dati, ang ginagawa ko lang sa buhay ko, nood ng telenovela. Ngayon, sarap pala, hindi na ako nanonood ng telenovela. Nagbabasa na ako ng Bible. Nakakatuwang tignan at marinig na ang mga ganito, senior na yan, for example. Yet, merong eternal na changes out of the temporal. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, hindi natin yun makita. Amen. Hindi natin makita ang buhay sa ganong perspektibo. Ang buhay para sa atin ay lumilipas lang. Pupunta tayo ng Sunday, uwi. Monday, gising, kain, tulog. Tuesday, gising, kain, tulog. Sunday, medyo maiba-iba. Sunday, gising, kain, church, uwi, kain, tulog. But even yung church, kahit na ikaw ay nagpunta sa church, doesn't necessarily mean na gina-ini-invest mo ang buhay mo in the eternal. Amen. But are you, kinikilala mo ba? Are you living your life for the eternal things of God? Kingdom assignment. Do you know what the will of the Lord is? Binabasa mo ba ang Biblia mo? Sinasagawa mo ba ito? Kahit simple lang, hindi na pagkakalaliman pa. Amen. Ginagawa ba natin ito? Minamahal ba natin ang kapwa natin? Nagpapatawad ba tayo? Nananalangin ba tayo? Sinasabi ba natin sa Panginoon, Panginoon, gamitin mo ako? O ang buhay natin, kung anong nararamdaman natin, ibubuhos natin. Kung anong gusto natin gawin, yun yung gagawin natin. Ganun ba ang buhay? Or it's time for us to think of our ways. Ayan, babaguhin natin yung buhay natin. Aalamin lang natin, know what is the Lord will. Anong kalooban ng Panginoon? Of course, hindi natin sila sabihan na wag kang magluto para sa mga anak mo, wag mo alagaan yung mga anak mo. Lahat ng ito ay gagawin natin. Pero are we carrying eternal kingdom assignment in us? Amen. Alam ko na nasusundan po ninyo ako, and I pray na turuan tayo ng Santong Espiritu. Malapit na po tayo magtapos. Ang personal, punta na tayo doon sa identify your kingdom assignment. So number 1, discover your spiritual gift and calling. Para makita natin ang ating kingdom assignment. Marami dito sa atin, mga kababaihan, hindi pa lang siguro ninyo nadidiskubre. Right? But I pray na magamit din sa church, halimbawa, ang inyong mga kaloob, ang inyong gifts. Hindi lamang nagagamit doon sa pinagtatrabahuan ninyo.
kundi nagagamit din dito sa church. Para ang kaharian ng Diyos lumalago, ang kingdom ng Diyos nag-i-expand. Meron din tayong ang mga kaibigan ninyo ay dinadala ninyo sa church. Amen. Na matutuwa kayo, halimbawa meron kayong isang kaibigan na kasama ninyo dati, walang manadala ninyo sa church, pagkatapos nagtuloy-tuloy, makita ninyo na 1 year na nandiyan dyan, nakabilang na sa In Christ Ministries, natuturuan na at nagdi-discipleship na halimbawa, ay sasabihin ko sa inyo, matutuwa kayo. Matutuwa kayo. Amen. Magbibigay sa inyo ito ng sapat na satisfaction sa buhay ninyo. Kaysa sa wala. Amen. Kahit yun lang ang gawin natin. Halimbawa, magdala lang kayo. Yung asawa ko, papanalangin ko. Ngayon, hindi ko man siya madala sa church, but Lord, magdi-decide ako, papanalangin ko yung asawa ko. Amen. Tapos, yun ba, sasabihan ko na, pagkatapos siguro ng 1 buwan na may panalangin ko siya, Lord, siguro dadahan-dahanin ko, sama ka sa church? Dapat, anong church? Pag ganun pa din, halimbawa, pag ganun pa din, hindi ko na muna pipilitin, Lord, mag-pray muna ulit ako. Pero alam ko, Panginoon, na ikaw ay nakakapagbago ng puso, na sinasabi mo sa iyong salita na ang puso ng hari ay parang nilalagay mo sa iyong palad na parang tubig na hinahawakan mo sa iyong kamay. So, Panginoon, nilalapit at dinudulog ko sa iyo ang asawa ko, ang anak ko, ang tatay ko, ang kapitbahay ko. Kahit yun lang. Amen. Na hindi na natin ituloy lang ang buhay na parang iikot lang siya ng iikot. Subalit nagagamit natin ito sa kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Amen? Personal application. Doon na ba tayo? Well, identify your kingdom assignment, discover your spiritual gift and calling. Number 2, recognize the unique sphere of influence God has given you. Recognize natin yung tinatawag na unique sphere of influence. Sa totoo lang, ang bawat isa sa atin ay mayroong tinatawag na unique sphere of influence. Sabihin natin yung word na unique. Unique, natatangi. Alam niyo, halimbawa, katulad ko, meron akong unique sphere of influence. So, ibig sabihin, mayroong mga tao na nai-impluensyahan ko, na nakatingin sa akin. Right? Na ang buhay ko ay parang nagiging kasangkapan na sila ay nakaka-impluensya sa kanila. Pero ang nai-impluensyahan ko, sa tingin yun makaka-impluensya sa buhay ng mga kaibigan ni JJ? Ni Savannah? Maring hindi. Pero sila ba? Kapag namuhay sila ng naayon sa kalooban ng Diyos, may impluensyahan nila. Hindi po ba? Sa eskwelahan, halimbawa, maring hindi ako maka-impluensya sa mga kaibigan ninyo doon. Kasi baka sabihin nila, tapang naman magsalita. Pero maaring kayo, ang buhay ay pinagmamasdan kayo sa pamumuhay ninyo at nakaka-impluensya kayo. Right? Meron kayong unique sphere of influence. So hanapin ninyo yon. But we have to recognize our unique sphere of influence that God has given us. And number 3 is invest in relationships and activities that advance His kingdom. Mag-invest tayo doon sa relationship and activities. Halimbawa sa church, yun na lamang church, mga kapatid. Doon tayo mag-invest. Amen. Sa church, ito na nga lamang, Sunday na lamang tayo. I-invest mo na ang buhay mo. I-invest mo na ang Sunday mo. Amen. Kung wala ka naman talagang hindi ka kailangan sa trabaho at pwede ka namang sabihin mo, boss, pwede ba akong mag-church Sunday? Kasi nakakatanggap ako ng mga doon, boss at nakakapagpahinga ako. Natatanggap ko yung Word of God Pag pinayagan ka din, go ahead. Di ba? Sunday, invest mo, Lord. Mag-i-involve ako, makikinig ako, Panginoon, magti-take note ako, Lord, at gagawin ko kung ano yung maririnig ko. Hindi lamang yung nasa church ka na, hindi ka pa involved. Amen. Makikinig ka lang ha? Makikinig ka na lang. Hindi ka pa nakikinig. Ano ba yun? Ba't nasa church pa? Amen. Pero welcome po lahat ha. Kahit nakikinig o hindi nakikinig, okay lang yan. Pero para sa atin, amen? Para sa iyo. Kasi ang pakikinig mo, hindi para kay pastor.
kundi para sa iyo. Amen? Ang pagpupuri natin actually ay not necessarily for God. We worship God. It pleases God. Pero ang pagpupuri sa Panginoon ay para sa iyo. Amen? Narito pa po ba kayo? Amen. Hallelujah. Sa buhay natin, magtanong lang tayo ng mga questions. For example, ano yung mga unwise pattern of time that we use to time use need to be surrendered? Ito yung mga sample na mga question. Halimbawa, to redeem time. Ano yung mga unwise pattern sa buhay natin? Sa bawat araw, unwise pattern, hindi matalinong mga pattern sa buhay. Kayo ba meron kayong mga pattern? Halimbawa, yung katulad ng binabanggit ko, gising, kape, scroll. Unwise pattern, labas, kwentuhan, chismis, balik sa bahay, scroll, kain, tulog. Unwise pattern. Minsan naman sa atin, trabaho, gising, ligo, trabaho. Pagdating sa trabaho, petics. Break. Konting pakita sa boss na nagtatrabaho, pero ang heart wala doon. Sweldo lang kinukuha. Uwi bahay, laro, tulog. Set ng alarm clock. Gising, late, magmamadali, ligo. Trabaho. Routine. Anim doon sa mga, hindi ko sinasabing unwise na mga pattern yon. But sa atin, i-recognize natin, alin dito yung mga unwise pattern? Yung hindi matalino, nasayang yung oras. Yung laro, 8 oras. ML, 6 hours. 4 hours. Yun yung mga unwise pattern. Amen. Sasabihin ko na sa iyo, unwise na yon. Hindi na maganda yan. Scrolling 2 hours. Unwise pattern na yan. Amen po ba? Tanong, where is God leading you to make the most of each moment? Saan ka dinadala ng Panginoon? Ano yung mga moment na pinapangunahan ka ng Panginoon para magamit mo ang oras mo, sa personal walk mo, sa family mo, sa work, or sa ministry? Are you operating out of spirit-led opportunities or urgent na business lang? So yung mga tanong na ito is just to guide us para ma-locate natin kung ano yung mga bagay na dapat nating ayusin sa buhay natin o itama. Ito na tayo, yung challenge. Tapos magko-close na tayo. Ang challenge natin, commit mo to a specific action this week. Makikita din natin yun doon sa ano natin. But mag-commit lang tayo to a specific action this week to redeem the time. At gumawa na ako. I have created a companion devotional guide na pwede ninyong gawin. Pero mag-commit lang tayo doon. Closing encouragement na lamang. I know this might sound simple. Sa closing encouragement natin, redeeming the time is not about legalism. So yun yung gusto kong ipaunawa sa atin. Hindi ito pagiging legalistic lang, na makita ninyo na parang papahirapan lang kayo sa oras ninyo. Pero ito ay tamang adjustment ng puso upang tayo ay merong mga kapamuhay na merong purpose o layunin sa buhay. At ang buhay natin ay nagiging kapakipakinabang hindi lamang sa iyo at sa kapwa mo, kundi lalong-lalo na sa kaharian ng Diyos. Meron siyang purpose na out of this temporal life natin, ang buhay natin ay merong nagsispring na eternal na mga bagay out of this temporal. Think about that. Isipin natin mga kapatid, uulitin ko, ang buhay na ito, ako na lamang, halimbawa sa buhay ko, ang buhay na ito temporal. Ang buhay sa mundo ay temporal. Ang ibig kong sabihin, ipinanganak, mawawala. Temporal. Pero dito sa temporal na ito, ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ipamuhay ang buhay ng merong kinalaman sa eternal. Ang pagsunod sa Diyos, pagkilala sa Diyos, pagtanggap kay Kristo Jesus, at ang paglilingkod sa Kanya. Yun yung mga bagay na eternal sa buhay natin. Na pag wala na tayo dito sa mundong ito, yun na yung may count. Yun na yung may bilang. Amen. Yun yung tunay na magbibigay sa iyo ng value sa eternity.
Maraming mga tao na nabuhay lang sa mundong ito, wala na. But are we living for God and for the eternal purposes of God? Meron akong quotation na ganito. I believe na kinote ito ng isang famous na boxer dati. Pero ito yung quotation ko na revise. Let's not just count our days. Huwag lang tayong magbilang ng ating oras o ating araw. Let us make our days count.